Amen. Praise the Lord. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo po ngayon ay darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Tunay nga po na isang pagpapala muli sa Diyos ang kanyang gamitin bilang instrumento upang ipahayag ang kanyang mga salita. At tunay nga po na tayo pong lahat ay mapalad sapagkat maraming tao sa labas na ginugugol nila ang kanilang oras sa mga bagay na walang kabuluhan at walang kinalaman sa espiritual, hindi nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Subalit tayo ngayon ay naririto na pinili natin ang higit na mas mahalaga. At yun yung makinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay mapalad sapagkat tayo po ay naririto na dinako ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay nandito hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil tayo po ay dinala ng Diyos. Dahil ang Diyos ay merong nais ipahayag sa bawat isa sa ating naririto. Kaya po, tayo po ay tumayo at sa ating pong pagbasa ng ating verse, ang ating pong pag-uusapan ay magmumula sa Romans chapter 12 verse 1. Sabay-sabay po nating basahin ang sinasabi ng Biblia. Everybody please read. I beseech you therefore, brethren, sa Tagalog po, sabay-sabay po, basa. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Amen. Sige, bago po tayo manalangin, since ngayong Sunday ay napag-usapan na, kanina pa maraming bumabati na. Sinaselebrate natin ang Mother's Day. So, hayaan niyo pong i-acknowledge ko rin at i-recognize at bigyan pagpapahalaga ang mga dakilang ina at kananayan po na narito na walang sawang nag-aalay at nagsasakripisyo ng kanilang sarili, ng kanilang lakas at ng buhay alang-alang sa kanilang anak at sa kanilang buong pamilya. Amen. Tunay nga po na ang inyong sakripisyo bilang ina ng ilaw ng tahanan ay sumisimbolo at tumutukoy sa panawagan ng ating Panginoon Diyos dito sa Romans chapter 12 verse 1 ay alay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay. Sapagkat ang pagiging isang ina po ay hindi lang po isang papel sa lipunan, kundi isang banal na panawagan po mula sa Diyos. Sa inyong sakripisyo, sa inyong bawat luha at bawat pagtitiis at panalangin ay nagiging isang nagsisilbing buhay na sakripisyo po sa Diyos. Kaya po tanggapin niyo po ang aking pagbati na Happy Mother's Day po sa lahat ng dakilang ina at kananayan na narito po ngayon, especially sa aking may bahay. Happy Mother's Day. Tunay nga na hindi ko kayang pantayan, hindi ko may higitan yung sakripisyo na binibigay mo. Hanggang dito lang ako, ikaw hanggang dyan. Sabi nga ni Sir Jojo, 8 hours lang ako nag-work, pero ikaw 24/7. Kaya, Happy Mother's Day sa lahat po. I love you. Ayan. So ngayon po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, Panginoon, na makarinig ng mga salita mo, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, na sa pagkakataong ito ay buksan mo ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, O Lord God, upang anuman yung mga mensaheng marinig namin ay malaya naming tanggapin at magbigay sa amin ng realization, ng pagbabago, Panginoon, magdala sa amin, Panginoon, sa desisyon ng pagbabago, O Lord God, at panunumbalik sa inyo, Panginoon. Lord, dalayan ko, O Diyos, na itago mo ako sa iyong likuran upang ikaw ang makita at ang kanilang marinig, Panginoon. Lord, dalayan ko, O Diyos, Lord God, nalangisan mo ang aking labi, Panginoon, at bigyan mo ng kapangyarihan ng bawat salitang lalabas sa aking bibig, Panginoon. Maraming salamat po. Muli ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus sa tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po'y makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Huwag po kayong mag-alala, sisikapin po natin na maging maiksi lang po yung mensahe ngayong umaga. Kaya parang naramdaman ni Ate Sim na parang siguro naisip ni Ate Sim na mahaba yung preaching ko, kaya parang ang iksi ng awitan. Pero sikapin natin na mas mapaiksi pa. Amen. Sige po. At sa ating pagpapatuloy,
Ayan, yung picture po, next slide. Ayan, so sa picture na yan ay ipinapakita po sa atin ang isang uri ng or klase ng paghahandog. Sapagkat during the Old Testament, sa panahon ng Lumang Tipan, ang mga Israelita ay naghahandog or nag-aalay sila ng hayop na sinusunog bilang handog sa ating Panginoon Diyos. Amen? At kung babasahin natin yung Book of Leviticus, makikita natin dito, mababasa natin doon sa Leviticus yung detalyadong pagsasalaysay ng mga tagubili ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Moses para sa bayang Israel. Patungkol sa kung paano sila dapat maghandog, kung paano sila dapat sumamba. Ipinapakita sa Book of Leviticus yung iba't ibang klase ng handog. Meron tinatawag na burnt offering, grain offering, peace offering, yan yung mga drink offering, sin offering, and yung guilt offering. So lahat yan ay nakatala at ipinahayag sa Book of Leviticus. At kung babasahin at pag-aaralan po natin, bawat handog ay binibigyan ng detalyadong paraan kung paano isasagawa. Amen? At may makikita natin doon kung gaano kataas ang standard ng ating Panginoon Diyos. Kung babasahin natin yung Leviticus, makikita natin na ayaw ni Lord ng handog na mayroong kapintasan. Ayaw ng Lord ng handog na mayroong, pag sinabing kapintasan, mayroong kapansanan. Ayaw ng Lord ng bulag, ng pilay, ng may bale. Kaya nga during the Old Testament, kapag ang isang hayop ay nakalaan para sa paghahandog, sinisikap nila na ito'y ingatan para hindi magkasakit, para hindi masugatan o mabalian o mapilayan sapagkat hindi tatanggapin ng Diyos yung handog kung ito man ay hindi perpekto. Or ang nais na naman tanggapin ng Diyos ay yung blameless, yung perfect, yung walang kapintasan sa kanyang harapan. At kung tatanungin niyo ako, bakit hayop? No, bakit kaya kailangan mag-alay ng hayop, maghandog ng hayop sa dami ng kasalanan ng tao at ilang tao yun nang naghahandog ng mga hayop, mauubos ang hayop. Anong kasalanan ng hayop? Inosente sila. Yun yung point, mga kapatid. No, dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, merong inosente na kinakailangang mag-alay ng kanyang buhay para pagtakpan yung ating mga kasalanan. Kaya kailangan ng hayop, ng dugo ng hayop, sila ay inosente, walang kasalanan. Kasi kaya nga sabi ng Bible, without the shedding of blood, there's no forgiveness. So kailangan ng pag-aalay ng dugo para makamit ng tao yung kapatawaran. At kung titingnan natin, no, bakit hindi yung dugo ng iba? Kasi wala pong taong karapat-dapat. Lahat po ng tao ay makasalanan. Kaya nga kinakailangan ng hayop na inosente bilang handog upang pagtakpan yung ating mga kasalanan. At itong paghahandog na to, alam natin na is just foreshadowing na gagawin ng ating Panginoon, ng paghahandog ng kanyang sarili. At yung ginawa ni Jesus ay ultimate and once for all time sacrifice on the cross. Ibig sabihin, huli at minsan para sa lahat. Isang beses para sa lahat. At hindi lang para pagtakpan yung kasalanan, kundi upang pawiin ng tuluyan at alisin yung kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nga sabi sa John, di ba, na ipinakilala ni John the Baptist na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen? So, ang ginagawa ng tupa ng mga hayop during the Old Testament, tinatakpan lang yung kasalanan. Pero ang ginawa ni Jesus ay tinuluyan niyang tanggalin, no, yung kasalanan. Tinubos niya tayo mula doon sa kasalanan at sa kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nga, yung sinabi ko kanina, hindi tatanggapin ng Lord kapag mayroong kapintasan. Ngayon, paano ba magiging pasado or magiging katanggap-tanggap o kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos ang isang handog. So sabi sa text natin, next slide, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him.
Sabi dito, the kind he will find acceptable. And sabi nga sa NIV version, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, ang question dito, paano nga ba magiging katanggap-tanggap o magiging kalugod-lugod sa Diyos? Magiging pleasing at acceptable sa ating Panginoon Diyos yung ating mga inihahandog. Amen? So sa Genesis chapter 8 verse 21, tingnan natin kung ano ba yung pamantayan ng Diyos para tanggapin niya yung handog during the Old Testament. Genesis 8:21, nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kaniyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. So sa tagpong ito yung tagpo na kung saan pagkalabas ni Noah sa arko, siya ay nagtayo ng altar at naghandog bilang pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Pinili ni Noah yung mga malilinis na hayop at ito ay naging mabangong samyo sa harap ng ating Panginoon. Ang handog na sinunog ni Noah ay naging mabangong samyo. And Leviticus chapter 1 verse 9, ngunit dapat muna nilang hugasan ng laman loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. So nakikita niyo yung hina-highlight ko dyan, sabi dito, upang maging mabangong samyo sa akin. So, yung question is, what brought pleasure to the Lord? Sige po, next slide po. What brought pleasure to the Lord? The sacrifices aroma. Yung halimuyak yung amoy ng inihandog para sa ating Panginoon Diyos. Amen? Tayo nga, di ba, kapag naamoy natin na may niluluto sa kusina, nakakagutom. Di ba? At kapag meron tayong nakasalubong wag nakasalubong, baka iba pala yun. Ibig sabihin ko sana na mabango yung amoy, kaso baka magalit si Mrs. Yan, pero ayan, on the spot. So, yun na lang, yung luto na lang. Pag naamoy tayong mabangong luto, ayan, parang nakakagutom, ang sarap kumain. No? So, ano nga ba yung what brought pleasure to the Lord? The sacrifices aroma. So, pag-usapan natin ano nga bang ibig sabihin ng sacrifices aroma. What is a sacrifices aroma? It emphasizes the act of propitiation rather than the actual smoke of the burnt offering. So pag sinabing propitiation, ibig sabihin ito ay panunuyo. Dalawa yung tinutukoy, pinapawi yung puot ng taong na-offend natin, at the same time nakikipagkasundo tayo, nakikipag-reconcile tayo sa Diyos sa taong nagawa natin ng mali. Kaya nga kapag tayo ay nakaka-offend o nakakagawa ng kasalanan sa tao, hindi dapat sorry lang, no? Kundi kung meron tayong peace offering na papawi ng puot o galit ng tao sa atin, at the same time magre-restore ng relationship natin sa Kanya. At ganoon din sa Diyos. Yung purpose ng kanilang paghahandog is para sila ay ikasundo muli sa ating Panginoon Diyos. Dahil nga sa kanilang kasalanan, nagiging separate sila sa ating Panginoon. At nananatili yung galit at puot ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. At sa pamagitan ng mga handog na ito ay napapawi yung puot ng Diyos. At yung pinaka-evidence dito, yung sinabi doon sa Genesis 8:21 na binasa natin kanina, nang maamoy ni God, yung mabangong samyo na inihandog ni Noah, ano yung naging kasunod? Yung kanyang pangako na hindi niya nalilipulin ang lahat ng may buhay sa pamagitan ng baha. Napawi yung galit, no? Nabago yung desisyon dahil po doon sa handog na yon. Amen. So, next is the significance of a sacrifice's aroma is not in smell but in what it represents. So, hindi po yung literal na amoy, kundi kung ano ba yung nire-represent nito. And next slide, it does not mean that God literally smells the sacrifice. Rather, it signifies His acceptance when it is offered with a sincere heart. So, ibig sabihin, hindi nangangahulugan na literal na naamoy ng Diyos, no, yung handog, na yun yung usok yung nagiging mabangong samyo. So, ano ba yung ipinapakita o yung sinisimbolo nito? Yung kanyang pagtanggap sa inihandog, kung ito man ay inihandog ng galing sa puso, nang mula sa puso. Amen? So, kung titingnan natin dyan,
As in the case of Noah's offering, what pleased the Lord was the commitment to offer worship in His name as He commanded. Makikita natin yung kaniyang dedication, yung commitment bilang pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ngayon mas naiintindihan natin kung bakit ang taas ng pamantayan ng Lord, bakit ang taas ng standard niya. Bakit sa Book of Leviticus kailangan walang kapintasan, hindi bulag, hindi pilay. Parang ang arte naman ni Lord, no? Hindi ba pwedeng kahit ano na lang? Kasi nga po, ito yung tinuturo sa atin, na yung inihahandog is nagre-reflect yun o nagpapakita yun ng kalikasan ng puso na naghandog. Amen? Nagets po ba? Amen? Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng magandang result kung hindi mo binigyan ng effort o walang pagmamahal. Amen? Kung hindi mo sasabahan ng, sabi nga ni Sister Just, di ba? Na lahat ng gagawin dapat mayroong pagmamahal para maging maganda yung result. So, ibig sabihin, kaya po sinabi ng Lord na kailangan ganito, kailangan ganyan, nag-set ng mataas na standard is dahil tinuturuan tayo na sa ating pagsamba at sa ating pag-worship ay kailangan galing sa puso. Merong pagmamahal. At hindi yung kung ano-ano na lang at kung wala sa puso yung ginagawa po natin. Cain's offering was rejected not because it was plants, but because his heart lacked sincerity and devotion. Kung titignan natin yung kwento ni Cain at Abel, hindi naman tinanggihan yung handog ni Cain dahil sa gulay ito, dahil sa halaman ito. Kundi dahil hindi inihandog ni Cain yung pinakamainam doon sa kanyang mga ani. Ano yung ginawa ni Abel? Siya ay naghandog ng the best doon sa kanyang kawan. Ang ginawa ni Cain yun kung ano yung tira-tira, yun yung inihandog niya. So ibig sabihin, hindi dahil sa gulay, kundi dahil hindi nagpakita ng sincerity, ng commitment, at ng pagmamahal si Cain sa kanyang ginawang paghahandog sa Diyos. Kumbaga parang basta makapagbigay lang siya. At ayaw ni Lord ng ganon. Amen? And that is when your worship becomes a pleasing aroma to the Lord when it is offered with a sincere heart and genuine commitment. So yun po, yun yung way kung paano mas maging katanggap-tanggap sa Lord yung ating pagsamba. Halimbawa, kung hindi ang Lord nakatingin kung gaano kaganda ng line-up. Tandaan natin kahit hindi masyadong parang familiar yung kanta, basta kung ito'y inawit mo ng mula sa puso mo, katanggap-tanggap at kalugod-lugod dyan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Amen? Pero kahit gaano kaganda ng line-up, parang lahat ng mga sikat na kanta ng praise and worship, inawit natin. Pero kung yan ay ginawa mo nang wala sa puso, baliwala yan. Amen? So hindi tumitingin si Lord kung gaano sa mismong handog, kundi doon sa puso ng taong naghahandog sa Diyos. Amen? So sabi nga po, sa Romans chapter 12 verse 1, sa verse natin, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. So sabi dyan sa NLT, sabi sa NLT, yung version, because of all He has done for you. So dahil sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon Diyos, ni Jesus, yung Romans chapter 12 verse 1 ay conclusion ni Pablo sa lahat ng kanyang ipinahayag at isinalaysay na nagpapakita ng lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung isa-summarize natin yung Book of Romans, makikita natin dito na sa chapter 1, chapter 3, tinalakay yung kasalanan ng tao. Amen? At nagsimula, next slide po. Ayan, by the mercies of God, God expressed that grace and mercy by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place. So ito yung ginawa ni Jesus na tinutukoy ni Pablo, na sa lahat ng kanyang ginawa, by the mercies of God, ito yon, na si Jesus ay namatay. While we were still sinners, Christ died on the cross for our sins. At bilang tugon, dahil nga po ito yung ginawa ni Jesus, meron tayong dapat maging tugon bilang mga genuine na follower at Christian, worshiper ng ating Panginoon Diyos. So kung i-summarize natin yung Book of Romans, next slide po. Makikita natin dito sa Romans chapter 1, chapter 3, yung kasalanan, at sumunod na mga chapters, yung katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, at
Yung bagong buhay sa Espiritu, yan tinalakay sa chapter 6 to 8. And then sa chapter 12 ay yung paanyaya o yung panawagan ng Diyos sa pamagitan ni Pablo na ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay. So kung babasahin natin yung Book of Romans, no, parang ito yung summarize ng Book of the Gospel. Ipinakilala tayo bilang makasalanan at sa pamagitan ng ginawa ni Jesus tayo ay pinaging matuwid, pinaging banal sa pamagitan ng pananampalataya at isinalaysay yung mga bagay na dapat nating gawin sa ating bagong buhay na tinanggap mula sa Diyos at kung ano yung panawagan, yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin na ialay ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga sa Efeso 5:2, mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So sabi dito na tayo ay dapat na mamuhay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So ang matuwid ay ginawang makasalanan alang-alang sa ating lahat. Para tayong mga makasalanan ay makasumpong ng katuwiran mula sa Diyos. Amen? Kaya nga po, bilang tugon sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon, yung Romans chapter 12 verse 1, ito yung conclusion. By the mercies of God, ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po yung title ng preaching na pinag-uusapan natin is Living Sacrifice, the Pleasing Aroma. Amen. Wait lang po. Living Sacrifice, the Pleasing Aroma. Next slide. Offer yourselves to God, not a sacrifice required by the Mosaic law, but as a living sacrifice. So, ibig sabihin, ito ay isang panawagan na tayo ay dapat na ihandog natin, ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na hindi tulad ng handog na nire-require ni Moses, but as a living sacrifice, kundi bilang isang buhay na sakripisyo. Bakit? So, what does the living mean? Living refers to the state of being alive. So, ibig sabihin, ang living ay tumutukoy sa pagiging buhay. Amen? Hindi po, ibig sabihin hindi patay. So ang pagiging buhay, ibig sabihin hindi stagnant, at merong aktibong koneksyon at relasyon sa ating Panginoon Diyos. Hindi ito tulad ng isang hayop na patay na iniaakyat sa altar at pagkatapos ay sinusunog, kundi isang buhay na handog na naglilingkod, sumusunod at higit sa lahat, nagbabago ayon sa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. And what does the living mean? The living grows gradually toward spiritual maturity. So bilang isang buhay, bilang isang living, ang living ay merong paglago. Nakikita natin na siya ay nagmamature sa kanyang habang siya ay nagpapatuloy sa paglakad sa katotohanan at nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, nakikita natin yung unti-unting paglago sa kanyang pananampalataya. Amen? So, merong paglago. Hindi po nanatiling stagnant o yung walang nangyayari, hindi lumalalim, hindi lumalago, hindi lumalalim ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pagkakakilala sa ating Panginoon Diyos. So bilang isang buhay, the living grows gradually toward spiritual maturity. Kumbaga, nakikita yung ebidensya ng pagiging isang buhay. Sabi ko nga sa preaching ko nakaraan, growth is the evidence of life. Without life, growth is impossible. So ibig sabihin, kung walang buhay, walang paglago. Imposible na tayo po ay lumago. Kaya nga po, bilang mga mananampalataya, tayo in-expect yung paglago sa ating pong pananampalataya. And the living bears the fruit of righteousness. So merong bunga, nakikitaan ng bunga ng katuwiran sa kanyang pananatili sa ating pong Panginoon Diyos. So tandaan po natin na ang isang puno katulad ng isang puno, ang puno ay nag-grow at habang nag-grow siya, ay mas lumalalim yung kanyang mga ugat at mas tumitibay yung kanyang pagtayo. Kaya kahit dumating man yung ulan o yung unos, ay hindi siya agad na natutumba. So ganun din dapat tayo bilang mga mananampalataya,
as a living sacrifice, kinakailangan makita sa atin yung paglago upang nang sa gayon tayo ay magkaroon ng mga bunga sa ating pong pananatili sa ating pong Panginoon Diyos. Sa John chapter 15, makikita natin dito na tinalakay yung puno ng ubas. Tama ba? So puno ng ubas. Na kung saan ang sanga na natili ay hindi nagbubunga. At bakit nga ba hindi nagbubunga ang sanga? Ano ba yung posibleng rason o yung dahilan kung bakit hindi nagbubunga ang sanga? Dahil po ang sanga ay hindi na connected sa puno, hindi na siya nakakakuha ng source mula doon sa puno na bibigay sa kanya ng buhay, kaya siya namamatay. At kaya po, at kung sa palagay natin na hindi tayo nagbubunga, kahit na ang tagal na natin nagpapatuloy, tanungin natin yung sarili natin. Talaga bang buhay tayo sa Espiritu? Talaga bang connected tayo sa puno? Talaga bang tayo ay buhay na handog sa Diyos? Kasi kung tayo ay buhay, dapat nakikita yung mga ebidensya sa pamagitan ng mga bunga na develop sa atin, sa ating pong pagpapatuloy sa ating Panginoon. Amen. And the living actively serves God and follows His will. So ang isang buhay na handog o ang isang living sacrifice ay hindi po natili na walang ginagawa, kundi siya ay nagpapagamit po sa ating Panginoon Diyos. Amen? So hindi siya tamad, walang tamad na living sacrifice, kundi hinahanap niya yung kanyang calling, yung kanyang pagkatawag at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang mananampalataya, bilang isang tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga dapat kung tayo ay talagang nakakilala sa Lord, dapat yung desire natin is unang-una yung magkaroon ng ministry. Yung pinaka-highest desire dapat ng puso natin ay ang paglingkuran ng ating Panginoon Diyos. Amen? Sapagkat yun yung isa sa mga ebidensya na tayo ay talagang tunay na nakasumpong at nakatagpo sa ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng desire, nagkakaroon tayo ng hangarin na paglingkuran at maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen? So the living undergoes transformation through the Word. So sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng pagbabago. So ang buhay ay nagkakaroon ng transformation sa pamagitan ng salita. Sa pamagitan ng mga salitang binabasa niya at kinakain niya, ayun yung nagmi-minister sa kanyang puso at nagbibigay sa kanya ng tunay na pagbabago. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, di ba, na wag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan natin baguhin na tayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan. So ibig sabihin, as a living sacrifice, kaakibat nito yung transformation ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung walang transformation, ibig sabihin, baka hindi pa talaga tayo living, no? Hindi pa talaga tayo buhay sa Espiritu. Kasi ang buhay ay merong pagbabago na nangyayari at nagaganap paunti-unti mula sa loob papalabas at ang mga taong nakapaligid sa atin ang makakasaksi nun kung tayo ay talagang nagbago na. Amen. The living fulfills God's purpose. Amen. So maaring ang taong buhay sa Espiritu o living ay hindi po nabubuhay para sa sarili, kundi para po sa Diyos. Hinahanap niya yung kanyang purpose. Sapagkat naniniwala siya na na parito tayo hindi dahil sa wala lang, kundi dahil merong purpose ang ating Panginoon. At ang living ay sinisikap na maisakatuparan ko anuman yung plano ng Diyos sa bawat isa. So merong desisyon na makapangyari kung anuman yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi yung lumilipas yung panahon na hindi tayo nagagamit sa iglesia, hindi tayo nagagamit sa ministry. Kaya nga yung greatest fear ko, alam niyo, hindi ako personally hindi ako takot mamatay. Ang kinakatakutan ko is yung mamatay ako nang hindi man lamang ako nagamit sa ubasan ng Panginoon. Yung hindi man lang ako napakinabangan sa ministry. Kaya nga habang merong pagkakataon, habang merong opportunity, dapat sikapin natin na hanapin kung saan ba tayo maaaring maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Kasi bilang buhay,
Amen. So bilang buhay sa Espiritu at bilang buhay na handog, ay kinakailang maisakatuparan natin kung ano man yung layunin ng Diyos na sa simula pa ay inihanda na ng Diyos po para sa bawat isa. Kaya yung meron akong kakilala dati, ang question niya is, ano ba yung purpose niya sa buhay? Di ba? So lahat tayo may purpose. At ang purpose na yun is i-glorify ang ating pong Panginoon Diyos. Amen? So next, what does a living sacrifice look like in practical sense? So paano nga ba tayo magiging sacrifice, living sacrifice? Number 1, abandon self and follow Christ daily. So sabi po sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. So bilang living sacrifice, ang unang hakbang na kinakailangan natin gawin ay talikuran ang ating sarili. Amen? So ano nga ba yung ibig sabihin ng pagtalikod? Hindi ito ibig sabihin na pabayaan natin sarili, kundi tanggihan, pagtanggi sa ating sariling hangarin, sa mga bagay na likas na hinahanap ng ating katawan o ng ating laman na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Katulad nga ng dinidescribe, di ba, ng 1 John, kung di ako nagkakamali, yung worldliness, yung lust of the eyes, yung lust of the flesh, and pride of life. So, as a living sacrifice, kinakailangan natin na i-abandon yung ating sariling hangarin. Handa ba tayong talikuran yung mga bagay na naglalayo sa ating Panginoon Diyos? Alam niyo po, sabi nga ng isang preacher, ang pagiging mananampalataya hindi pagalingan kundi pasunuran. Kasi po, di ba, nakikita natin ang daming magaling. Yes, nagiging kagamit-gamit sa ministry. Pero ang kanilang puso ay malayo sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. So hindi po pagalingan kundi pasunuran. At nakikita yung ating pagsunod sa Diyos, hindi lang every Sunday, kundi kung paano natin isa pamuhay ang kanyang mga salita sa ating pang-araw-araw na buhay. Abandon self and follow Christ daily. Sabi pa nga po sa next verse, Galatia 2:20, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen. Kaya nga po, bilang living sacrifice, kailangan natin tanggihan yung ating sarili upang i-embrace yung mga bagay na spiritual, yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. At isa sa mga bagay na mahirap, lalo na sa kasalukuyang panahon, ay ang sumunod sa Diyos. Kasi sa kasalukuyang panahon, di ba, ang hirap, lalo na sa generation ngayon, na parang sa iba, napakahirap mag-let go. Halimbawa na nga lang, di ba, yung sa every Sunday, ilang oras lang natin bibitawan yung cellphone, di ba, pero hindi pa rin natin matiis na hindi buksan yung cellphone natin para silipin yung messenger, yung notification, yung Facebook. So, doon palang bagsak na tayo. Amen? Kaya nga po, ang pagsunod sa Diyos ay hindi isang madaling bagay, kundi kaakibat ito ang isang mabigat na responsibilidad. Sapagkat sa ating pagiging mananampalataya at living sacrifice ay kaakibat nito ang ating buong pagtanggi sa ating pansariling hangarin, ambisyon at kagustuhan alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Amen? And number 2, revere God in all our ways. Revere God in all our ways. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Hindi lang every Sunday, na binibigyan natin ng mataas na pagkilala at paggalang ng ating Panginoon Diyos, kundi sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. So ang living sacrifice, tandaan po natin, as a living sacrifice, meron tayong takot at paggalang sa Diyos sa lahat ng ginagawa po natin. Hindi tayo nakikiayon, hindi natin inaayunan yung mga masasamang gawa,
o yung mga tukso sa atin sapagkat alam natin na merong Diyos na nakatingin. Amen? So yun yung pagpapakita na tayo ay talagang tunay na nag-worship sa Lord. Kung kahit sa buhay natin, sa personal na buhay natin, ay tinitignan natin si Lord. Kung ang gagawin ba natin ay ma-open ng Diyos, kung ang gagawin ba natin ay kalugod-lugod sa Diyos, kasi kung hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos, pipiliin natin na hindi na lang gawin. Pipiliin natin na hindi na lang subukan. Yun yung kinoconsider natin si Lord sa lahat ng ating gagawin sa buhay at sa lahat ng ating desisyon. Kaya nga sabi nga, revere God in all our ways as a living sacrifice. Dapat yung buhay natin ay, buong buhay natin ay nakatalaga na para sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang every Sunday, kundi sa araw-araw kahit nasaan man tayo, nasa school, nasa trabaho, ay sinisikap nating maging light, maging ilaw sa gitna ng madilim na mundo dahil alam natin na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Amen? Kapag nakatingin yung mga parent natin, tayo bilang mga anak, di ba? Talaga nagbe-behave tayo. Hindi tayo gumagawa ng mali, hindi tayo nagpapasaway, lalo na kapag may bisita sa bahay. Ayan, so yun, na-experience nyo na ba yan bilang mga anak na kapag may bisita sa bahay, hindi ka pwede magpasaway, tahimik ka lang, upo ka lang, or kapag nasa ibang bahay ka, lalo na kapag nakatingin sa iyo ang mga magulang mo. So ganun din, bakit mo ginagawa yon? Bakit ka nagbe-behave? Dahil mataas hindi dahil takot ka, kundi mataas yung pagkilala, yung respeto mo sa iyong magulang. At ganoon din tayo dapat sa Diyos bilang mga mananampalataya. Hindi lang every Sunday tayo dapat nagiging kalugod-lugod sa Diyos, kundi sa araw-araw nating buhay. Kahit na walang mga kapatirang nakatingin, kahit na hindi tayo nakikita ng ating mga pastor, ng ating mga leaders, kahit kasama natin yung mga unbelievers, kasi hindi natin may iwasan. Dapat makita sa atin yung paninindigan at yung pagsusumikap na kahit sa anong bagay ang gawin natin ay nabibigyan pa rin ng kaluwalhatian at kaluguran ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya sabi diyan, kaya nga kung kayo'y kumakain, kahit kumakain o umiinom o anumang ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Sabi sa mga Ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang ating highest occupation ay to worship God. Ang magkaroon ng pagkatakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Sundin ang kanyang kalooban. Yun yung buong katungkulan natin bilang mga tao. Kaya nga, dapat hindi po tayo nagpapadala sa trending, sa mga uso, kung ano man yung mga nagiging parang sikat, no? Hindi tayo sumasabay, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Kailangan sa bawat gagawin natin, tignan natin kung mag-glorify ba si Lord. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Number 3, obey God's commandments. 1 Samuel 15:22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Obey God's commandment. Amen. So sabi dito, kahit na ano yung mas mahalaga sa ating Panginoon Diyos, ang mas mahalaga sa Lord ay yung pagsunod natin bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, kahit na napakagaling mong magpaawit, kahit na napakagaling mong tumugtog, kahit na napakagaling mong lingkod ng Diyos, kung hindi ka sumusunod sa kanyang mga salita o sa kanyang mga utos, baliwala yun. Hindi yun nagbibigyan ng credit. Hindi yun walang kabuluhan ang talento natin kung walang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya nga napaka-importante ng pagsunod. Hindi tayo nagiging selective dapat. Hindi tayo namimili ng dapat lang sundin, kundi isinasapamuhay natin ang buong kautusan. Kung ano man yung mensahe na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. Amen? Sapagkat ang Diyos ay nangungusap sa pamagitan ng Biblia, kapag tayo nagbabasa ng Bible, ipinapakita ng Bible yung ating sarili. Kaya nga sabi, yung Bible ay parang mirror, parang salamin. Na ipinapakita nito yung mga muta, yung mga dumi mo sa muka,
yung mga bagay na dapat mong kailangang ayusin sa sarili mo. At kapag nakita mo yon, ay meron kang opportunity na ayusin yung sarili mo sa Panginoon. Kaya nga kung tayo man ay hindi susunod para tayong, sabi ng Santiago, parang pagkatapos manalamin ay kinalimutan yung sarili. Kaya nga dapat merong pagsunod. Kapag tayo ay nagbabasa as a living sacrifice, ang ating puso ay bukas na handang sumunod sa Diyos sa lahat ng kahit anuman yung ipagawa niya sa atin. Amen? Kahit na hindi natin naiintindihan, so kailangan nating sumunod. Kasi kung titignan natin, no, yung panahon ni Abraham, inutusan si Abraham na ihandog si Isaac. At parang napaka-ridiculous naman ng ganung utos, di ba? Na parang hindi tama, parang hindi naman nararapat, parang hindi naman yun yung dapat na kalooban ng Diyos. Pero ginawa pa rin ni Abraham. Nasukat yung kanyang pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang importante sa Lord yung pagsunod natin sa Diyos bilang mga mananampalataya and as a living sacrifice. Sabi sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyong aking mga utos. Ang tunay po na sacrifice, living sacrifice, ay tumutupad sa utos ng ating Panginoon. At ang pagtupad natin sa utos ng Diyos ay nagpapakita ng ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? Na tayo ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Kapag mahal mo ang Diyos, automatic susundin mo siya. Kapag mahal mo ang Panginoon, automatic gugustuhin mo na magpasakop, susundin mo ang naman yung nais ng Diyos na gawin mo sa buhay mo. Amen? Yun yung ebidensya na kung tayo ay sumusunod, ay nagpapakita ng ating tunay na pagmamahal sa ating Panginoon. And number 4, manifest faithfulness to God. So tandaan po natin, as a living sacrifice, ang pagiging buhay na handog ay nagpapakita ng katapatan sa ating Panginoon Diyos. So ang katapatan ay nakikita sa panahon na kapag tayo ay nasusubok. Sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at wag nang mag-alilangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ibig sabihin, kahit na tayo ay dumaan man sa napakaraming pagsubok, matitinding unos ng buhay, hindi tayo natitinag, hindi tayo nauuga, at hindi tayo tumatalikod. Kahit na may mga pagkakataon na sumasagi sa ating kaisipan na parang ayaw na natin, parang gusto na nating sumuko, parang gusto na nating tumalikod, pero nanatili tayong matatag sa kabila ng pagsubok. Bilang tao, taglay natin yung kalikasan ng tao, kaya po may mga pagkakataon na talagang panghihinaan tayo. Pero bilang isang buhay na handog, as a living sacrifice, na nanatili sa atin yung katapatan, nakikita nag-manifest sa atin yung faithfulness natin sa ating Panginoon Diyos. Kahit na tayo man ay makaranas ng matinding pagsubok, hindi tayo tumatalikod sa ating pong Panginoon. Sabi nga sa Pahayag 2:10, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. So tandaan po natin no, na ang buhay na handog sa Diyos ay matatag at tapat sa ating Panginoon Diyos. Hindi pabago-bago ng isip. Kaya nga sinabi, di ba, faithfulness is not about being perfect, but being steadfast. Tandaan po natin. So, as a living sacrifice, nakikita yung ating katapatan sa Diyos. Meron tayong loyalty sa ating Panginoon. And last, number 5, abide in holiness and righteousness. So, bilang living sacrifice, ang kabanalan ay nakikita sa atin. Nananatili tayo sa katuwiran at sa kabanalan ng ating Panginoon. Hindi optional, kundi ito ay isang panawagan ng Diyos na tayo ay magpakabanal. Sabi nga, be holy for I am holy. Amen? Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kaya dapat tayo ay magpakabanal din. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1, verse 15-16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. So bilang sacrifice, living sacrifice, so pinipili po natin yung makapamuhay ng malinis at ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen? So hindi tayo nananatili sa kasalanan. Hindi tayo lumalangoy doon sa kasamaan. Hindi tayo nagpapatuloy sa kalikuan.
kundi tayo ay nagsusumikap na makapamuhay ng may kabanalan at katuwiran sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ng mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So kung sa pamagitan nito ay tayo po ay magiging kalugod-lugod, magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung titingnan natin, babalikan natin yung Old Testament, paano ba nagiging katanggap-tanggap sa Lord? Yung handog, kapag ito ay inihandog ng mula sa puso at merong pagmamahal, merong commitment. At ano ba yung uri ng handog ng merong pagmamahal? Malinis, walang kapintasan, dalisay sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung panawagan ng ating Panginoon sa pamagitan ni Pablo na tayo ay ialay natin yung ating sarili at paano tayo magiging katanggap-tanggap, acceptable at pleasing kay God, kinakailangan perfect. Kinakailangan malinis, kinakailangan walang batik at walang kapintasan. Kaya nga pinag-uusapan natin dito yung pleasing aroma. Ano ba yung maaaring maggawin natin para tayo ay maging pleasing aroma sa ating Panginoon Diyos. At yun yung mga tinalakay natin. Kung paano natin mapapanatili yung ating sariling malinis at walang batik, walang kapintasan upang kapag i-present natin yung ating sarili sa Lord ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So sa ating realization, how should we respond? Since sinabi nga natin kanina na ito ay conclusion by the mercies of God. No? So when we turn our lives over to Christ, we are no longer controlled by our sin nature, but we are controlled by the Spirit. Worship of the God who saved us should be our highest desire. We need to live our lives offered to God as a living sacrifice to Him. So kapag tayo po ay lumapit kay Kristo, hindi na tayo kontrolado, tayo pinalaya na sa kasalanan, at tayo ay controlled na, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya nga dapat, yung maging highest desire natin ay ang paglingkuran ng ating pong Panginoon Diyos. Kasi di ba sinasabi ng Galatia 5, sa book of Galatians, na magkalaban yung laman ng Espiritu. So kung tayo ay under ng Spirit, dapat nakikita yung evidence. Dapat nakikita sa ating, nagmamanifest ito sa ating isip, the way kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magsalita, at yung laman ng ating puso. At ang taong namumuhay sa laman, kailanman na hindi yan maghahangad ng maglingkod sa Diyos. Yun po yung ebidensya. Madali lang natin makikilala kung talagang nasa laman pa yung tao o namumuhay na ayon sa Espiritu. Kung ang kanyang puso at ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlangit. Kung ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na espiritual. At kung ang kanyang puso ay naghahangad ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen? We need to live our lives offered to God as a living sacrifice to Him. Kagaya nga tulad nga naalala ko lang, yung kay Mary Magdalene. Di ba? Nung siya ay, anong ginawa niya? Binuhusan niya ng pabango yung paa ni Jesus. At pinunasan niya ng kanyang buhok. At ano sabi ni Jesus? Ang pinatawad sa mas malaki, ang higit na mas malaki ang pagmamahal. Amen? So, kung tayo ay nakikita natin sarili natin sa ganitong pagkakataon na tayo ay dating makasalanan, no? Basahin natin yung Book of Romans para makita natin na tayo ay dating makasalanan at dahil sa ginawa ni Jesus na ultimate and once and for all time sacrifice sa krus ng Kalbaryo, tayo ay ginawang banal sa harap ng ating Panginoon. Tayo ay nagkaroon ng justification. At sa pamagitan nito, nagdulot ng pamumuhay ng merong kabanalan at katuwiran sa Diyos. Kaya nga, ang ating dapat na gawin bilang tugon sa ginawang sakripisyo ni Jesus ay ialay natin bilang pasasalamat, bilang pagkilala, bilang pag-recognize sa ating Panginoon Diyos, yung ating buhay na banal at kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. Nung si Mary, nung binuhusan niya, ito ay nagre-reflect sa kanyang pag-ibig sa Diyos dahil siya ay pinatawad sa mas malaking bagay. At sa ating recap, ayan, ang ating title ay Living Sacrifice, the Pleasing Aroma. Ang ating key verse ay Romans chapter 12 verse 1.
At yung points natin, paano nga ba tayo magiging pleasing aroma, paano nga ba tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos or magiging pleasing kay God, ito yung dapat natin gawin. Abandon self and follow Christ daily. Revere God in all our ways. Obey God's commandments, manifest faithfulness to God, abide in holiness and righteousness. Ayun po. Next sa ating conclusion, yung ganong kalaking titik, hindi ko na mabasa. Conclusion, the hardest thing to do as a Christian in this generation is to become a living sacrifice. Amen? Naniniwala po ba tayo na pinakamahirap bilang mananampalataya sa panahon natin ngayon ay ang maging buhay na sakripisyo? The dictionary defines sacrifice as something consecrated and offered to God. In the Old Testament, animals chosen for offering were consecrated to ensure their perfection. Next slide, therefore, as Christians, we should be consecrated to maintain our holiness and avoid being corrupted by the world. By doing so, we will become a pleasing aroma to God. Amen? And next slide, becoming a living sacrifice isn't optional. It is a calling that true followers of Jesus are meant to embrace. Amen? So mahirap maging Christian. Hindi ito yung pakanta-kanta ka lang, pataas-taas ng kamay, pa-praise the Lord lang, kundi ang pagiging Christian natin ay mayroong kaakibat na mabigat na responsibilidad sa ating pagsunod sapagkat kinakailangan nating bitawan ng lahat, talikuran ng lahat, alang-alang sa pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? This is the message of the Lord. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Sige po, at tayo pong lahat ay tumayo. At muli po, pwede ba nating awitan muli ang ating Panginoon Diyos? Sa huling pagkakataon, i-express natin yung ating pag-ibig at yung ating desire na magpasakop sa Kanyang kalooban. Tawagin po natin ang ating praise and worship team para tayo po ay muling samahan sa ating pong pag-awit sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Tunay nga po na alam ko na ang Diyos ay higit nangungusap sa atin sa bawat isa sa oras na ito. Maaring yung iba may mga pinagdadaanan, maaring yung iba ay nakakaranas ng panghihina sa espiritual, maaring yung iba ay nakakaranas ng kabigatan sa buhay at nag-iisip na parang gusto nang tumalikod at tumayaw. Ito yung tamang pagkakataon para i-revive natin yung sarili natin at isuko natin muli ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Hallelujah.
Pwede ba natin itaas ng ating mga kamay, mga kapatid? Yes. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang makinig ng mga salita mo, Lord. Lord, salamat, O Diyos, sa mga pagpapaalala. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, O Diyos, na nagbibigay sa amin, O Lord God, ng realization, O Lord God, at nagpapakita sa amin kung saan ba kami, Panginoon. At kung ano ba yung kalagayan namin sa iyong harapan, Panginoon. Kung ano ba yung aming katayuan sa iyong harapan, O Lord. Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na kung meron ka man nakikitang kalikuan, karumihan, pagkukulang, patawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, may mga pagkakataon na nakakalimutan ka namin. May mga pagkakataon na binabaliwala ka namin, Panginoon. May mga pagkakataon na mas sinusunod namin ang aming gusto kaysa ang sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na patawarin mo kami, Panginoon. Ibangon mo kami mula sa aming pagkakatapat. Muli mo kaming palaksin. Muli mo kaming pag-apuyin, pag-alapin, Panginoon, yung apoy sa aming puso, Panginoon, na paglingkuran ka. Lord, dalangin namin, O Diyos, na i-restore mo ang bawat isa. Alam namin, O Lord God, na may mga pagkukulang kami, Panginoon. At salamat, O Diyos, dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang ay nananatili kang tapat sa buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil sa kabila ng aming mga kasalanan ay patuloy mong pinapahaba, Panginoon, ng pasensya mo at binibigyan kami ng pagkakataon, O Lord God, na itama ang aming mga sarili sa iyong harapan, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na i-restore mo ang aming pananampalataya. I-restore mo, Panginoon, ang aming relationship sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na muling mag-apoy sa iyong presensya. Tulungan mo kami, Panginoon, na muli naming maranasan ang tunay na paglilingkod, Panginoon, at hindi yung mechanical, O God, na attend, uuwi, na parang walang nangyayari, O Diyos. Lord, tunay nga na kami tinawag mo, Panginoon. Hinugot mo mula sa dilim at tungo sa kagilagilalas na yung kaliwanagan, Panginoon. Lord, meron kang layunin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi mo kami tinawag para manatiling walang gawin, Panginoon, kundi upang mayroong gawin at tuparin kung ano man yung tungkulin, O Diyos, Lord God, na ibinigay mo sa amin at ipinagkatiwala. Lord, dalangin namin, O Diyos, O God, na patuloy mo kaming palakasin ang aming pananampalataya, gisingin yung aming pananampalataya, Panginoon. Ma-realize namin, O Lord God, na huwag naming sayangin yung buhay na natitira, yung mga buhay na pahiram mo sa amin, Panginoon. Hanggat meron kaming lakas, hanggat kaya naming umayo, hanggat kaya naming magsalita at magbahagi ng salita mo, Panginoon, ay gawin namin, Panginoon, ang lahat ng ito para sa iyong kapurihan. Lord, huwag naming sayangin yung opportunity. Huwag naming hayaan, Panginoon, O Lord God, na kami ay lumipas. Huwag mong hayaan kami mamatay, Panginoon, at muling bumalik sa iyo nang wala man lang nang nagagawa, Panginoon, sa ubasan mo, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na maging productive kami, Panginoon, sa aming Christian life, maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa iyong ubasan, O Lord. Lord, kausapin mo ang bawat isa, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. Alam ko, Lord God, na hindi ka nalilimitahan ng mga kanta, ng mga awitan, hindi ka nalilimitahan, Panginoon, ng mga preaching mo, Lord God. Alam ko, Diyos, na sa panahon na gustuhin mo, Panginoon, ay mangyayari, Panginoon, na ikaw ay makikipagtagpo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, saliksikin mo ang puso ng bawat isa. Tulad ng ginawa mo, Panginoon, O Lord God, kay Pablo, nung na-encounter ka niya, Panginoon,
ay agad siyang tumugon sa panawagan ng Panginoon at nagkaroon ng pagbabago, O Diyos. Lord, gayon din nawa, O Lord God, dalangin namin, O Diyos, na basagin mo ang puso ng bawat isa. Ang aming pusong bato na tumigas dahil sa kasalanan ay palitan mo ng pusong laman, Panginoon, upang nang sa gayon, magkaroon kami, Panginoon, ng puso na mayroong pagnanais na paglingkuran ka sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Muli, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus at tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Ayan, maraming salamat po, Pastor Reggie, sa magandang mensahe po na bigay po ng ating Panginoon po. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh